Dahil alam namin hindi siya magiging pwede sa lahat ng panahon. Ganun yung, syempre, ginagawa dito. Simula pa lang properties. Pero kasi, dadating talaga tayo sa bank accounts dahil ang tinitignan dito yung mga entries niya sa kanyang salin. And meron nga dito yung cash, tapos talagang kailangan pag-usapan yung bank accounts eventually. At inuuna muna itong properties para magamit na yung mga testigo nga na merong alam tungkol dyan sa mga real properties, either dun sa assessed value or yung mga titulo. When was this transaction done? 2001. Kailan mo dineposit sa bank? Ano mo ba yung actual date? Well, ayan po, hindi pa po natin natatouch. We would be presenting witnesses to testify on that. Kasi ho, nakikita nyo pa lang ngayon, yung transaction pa lang ho ng expropriation / sale ng property, no? As to how the money was used or how it was disposed, ibang testimonya po yan ng ibang testigo. Well, tingnan po natin, no, we will be explaining that in the days to come. Well, opo, no, alam niyo po itong 8 naming testigo ngayon, lagi po namin sinasabi na when we present our witnesses, pag nagpresenta po kami ng aming mga testigo, meron po yung purpose, no? Meron po kaming gustong ipakita o ipaliwanag. So magkakasama po yan. So maaari lang po namin sabihin sa inyo na lahat po ng mga testigo na amin pa pong ipipresenta ngayong araw na to, lahat po yan ay patungkol dun sa BGEI, dun sa transaction po na yon. At maaari rin po meron kaming mga testigo pa dyan na magpapaliwanag tungkol dun sa mga ibang properties na sinasabi ho namin na hindi na pagmamayari ni Chief Justice Corona. Yan po ang press briefing ng defense team at pinapaliwanag pa rin nila Cathy kung bakit nila pinipresenta at sa pamamaraan na kanilang pinili. Paalalahanan lang natin, Attorney JJ, no? Ano nga ba yung role na piniplay nitong BGEI, Basa Guidote Enterprises, dito sa kaso ng impeachment ni Chief Justice? Kung matatandaan natin, question na nga yung mga ari-arian at pera na pag-aari daw ni CJ Corona na wala sa salin. Ngayon, nung may mga prinisintang dokumento itong prosecution, lalo na yung mga bank accounts, may mga na-discovering malaking halaga na hindi naman hindi na ilabas sa salin. Kung kaya't ginawa nilang depensa at sinasabi nga sa media na hindi talaga sa amin yung pera bagkus ito ay sa Basa Guidote Enterprises. We're just holding it in trust for the corporation. Kaya lumabas itong senaryo nga na ito, na yung bentahan ng lupa ng Basa Guidote. Professor Carl, ang naging sistema ng depensa ay talagang one particular issue, binibigyan nila ng isang witness at talagang dahan-dahan nilang binubuo yung kwento coming from that particular witness. Na-appreciate ba ito ng ating mga kababayan at may pasensya pa rin ang ating mga kababayan na antayin ngang mabuo itong binubuo nilang kwento? Sa tingin ko po hindi masyado. Lalo na po si Attorney Karen Jimeno na po mismo nagsabi kanina na baka kailangan nilang maghanda ng mga illustrations or mga visual aids para mas lalong maintindihan ng publiko. Kasi po, inaamin naman po nila na kailangan na trial by publicity ito. Kaya nga may press con sila dati, kaya nga umiikot si Chief Justice Corona sa mga media stations. So, bakit hindi nila magawa yung sinasabi nilang kailangan nilang gawin na visual aids para mas maintindihan naman po namin. Kasi ngayon po, ang daming, parang imbis na masagot yung mga tanong na tinanong natin dati, mas dumami lang po yung mga katanungan. Pwede ba yun? Follow up ko lang kay Attorney JJ. Pwede ba yung visual aids sa Attorney JJ na parang ganun, parang gawing parang lecture o parang PowerPoint o talagang ganito ang proseso at ganito yung talagang i-adapt ng impeachment court? Normally, sa mga regular na paglilitis sa ordinaryong korte, hindi mo na kailangan ng PowerPoint presentation o yung mga kung ano-anong visual aids dyan, sapagkat ang rule nga sa
sa legal procedure, lahat ng ito ay maipapalabas mo sa testimonya ng mga witnesses, sa mga pieces of evidence o yung mga papeles na maipapakita mo. Ngunit may mga pagkakataon, lalo na sa Supreme Court, no, sa pagka merong mga oral arguments, pagka ikaw ay humingi ng pahintulot na gumawa ng visual aids, pinapayagan naman lalo pat kung medyo masalimuot yung issue or technical ang issue. Nangyayari naman yan at maaaring payagan. Magbe-break na nga ang Senate Impeachment Tribunal mula dito sa paglilitis na ito. Carl, sa tingin mo ba makakalimutan ng taong bayan itong mga naganap na dito sa paglilitis dahil mahaba-haba itong break, no? May 7 pa babalik. Kung wala pong magagawa yung prosecution or defense para maalala yung mga naganap nung mga ilang linggo na pong nagaganap itong paglilitis, siguro po makakalimutan nga po. Marami pa pong mga problemang kinakaharap yung taong bayan, may mga daming issue pa sa paligid. So kung mga isang buwan tayong mawawala, hindi ito mapag-uusapan ng tama, siguro makakalimutan. Pero sa tingin ko po, marami namang avenue para mapag-usapan itong impeachment na to kasi mahalaga naman po siya para sa bansa. Nariyan pa rin po ang press briefing ng defense team. Panoorin po natin ito. Maaring magbago o nagbabago ang opinyon ng publiko katulad dati na nagkaroon din ng survey, yung Inquirer, at doon naman 67% nagsabi na voting to acquit Chief Justice Corona. But then may kita natin, is it because magkakaiba yung mga respondents na nagsabi na vote to acquit kaya mas marami dong 67%? Or nagbago ba yung isip ng karamihan sa mamamayan? Ito yung mga hindi natin alam until we have a really thorough survey. Pero at the end of the day, wala ito masyadong halaga because yung senator judges natin nga ang magdedesisyon at ang kailangan nilang tignan dito ay ang ebidensya at ang batas dahil ito yung hinihingi sa kanila ng saligang batas. Siguro, isang punto na lang, no? Gusto ko lang siguro bigyan ng diin, no? Yung timing kung kailan nilabas yung survey, no? Maaaring ito ay kaya marami nagsasabi, ito ba ay makakatulong or ito ba ay makaka-apekto sa kaso ng depensa. Siguro ang talagang tinitingnan lang namin ng husto dito, yung timing na paglabas ng results, no? Kasi ito naman yung pagkakataon na kami na ang nagpipresenta ng ebidensya, tapos parang biglang lumabas bigla itong survey results. Tapos kung kailan magkakaroon na ng mahaba-habang break doon sa trial, so maaring as far as the survey results are concerned, maaaring wala naman po tayong question dyan. Pero how these results will be used for propaganda, how these results will be used to shape and condition the minds of the public during the break in the impeachment trial, yan ho siguro ang dapat nating bantayan, no? Sana naman po wag tayo mag-take advantage, no? Sana naman po, wala naman po sana mag-take advantage, inuulit ko, no? Itong mga results na to, sapagkat ito naman po, ito ay maaaring maging batayan, pero hindi naman po ito yung sandigan ng katotohanan. At kami po ay masaya, sapagkat sinabi na rin po ng mga senator judges natin na sila naman po talaga ang huhusga dito sa pagkakataong ito, na ito ay hindi po makakaapekto, no? Ito hindi makakakondisyon sa kanilang pag-iisip. So, we just enjoin everyone, no? And we really ask for your help on this matter. Na sana naman po wag natin itong gamitin, no? Na magkaroon ng bahid yung proseso ng impeachment. Wag ho sana itong gamitin para makondisyon or lalo pa pong sirain yung pangalan ni Chief Justice Corona. Sabagkat pagka ganun na po ang direksyon na tatahakin ng mga gumagamit dito, yun na po ang mali. Pero kung ito'y magiging batayan lang kung nasaan tayo ngayon, wala naman hong mali doon. Ako po, mataas po ang pagtingin ko sa ating mga mamamayan. At alam ko naman po ang kanilang kapasidad. At maganda nga po, lagi po sinasabi ng aming kasama na si Attorney Salvador, na hindi po natin kasama ngayon, na kami po'y nagugulat. Ano? Di po ba? Kasi, kami nagugulat sapagkat nung nag-umpisa ho kami dito, lahat to sinasabi nila, guilty na si Chief Justice, no? Pero habang umuusad po yung paglilitis, nakikita ho natin na mas marami nung sumusuri, mas marami na nagmamasid, no? So, kami po ay naniniwala na dito po sa pagkakataon namin na kami na ngayon na nagpipresenta, makikita po ng tao na, mukhang
mali pala yung impormasyon na dumating sa atin. Ay, hindi naman pala 45 properties. Pati sa akin ho, ang pinaka-importante dito, yung mga nagkamali ho, no? Yung mga naglabas ho ng maling impormasyon, siguro kailangan din naman po sila humingi ng tawad, no? Kailangan din naman siguro sa kanila namang galing yung paglilinaw. Para na rin po sa kapakanan, hindi ho sa kapakanan ng depensa, pero sa kapakanan na rin po ng taong bayan. Well, bahala po sila. Di siguro sa marami naman pong paraan kung paano linawin itong issue na ito. Sabi po ni Justice Cuevas kanina, nasa 70% na daw yung napapresent na ebidensya ng defense. Ano po yung 70% na yun? Sa Article 2 lang or kasama na yung 3 at 7? So, lahat na. Oo nga, siguro kailangan humingi ng linaw kay Justice Cuevas. Pero ang tingin ho namin, ito in relation to Article 2 pa lang. Kasi ang makikita naman natin dito, wala pang pinepresentang ebidensya masyado sa Article 3 or 7. Nandun kasi sa Article 2 pa lang tayo at yung mga testimonya lahat ay in relation to Article 2 pa lamang. 70%. So, kung wala na pong katanungan, mahaba-haba po yung magiging bakasyon. Di text-text na lang po kung meron po kayong mga tanong. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyo. Umaasa, Kathy, ang defense team na talagang sinusuri ng ating mga kababayan. At yun din naman ang ating ninanais for us to intelligently assess things. Pero ang yung mga sweeping conclusions nila din ay baka hindi rin accurate yun. Dahil, syempre, meron na ring intelihenteng paghimay ang ating mga kababayan. Kayo po ang aming mga manunood. In the end, ang bahala pong sumuri dun sa mga naririnig nyo, mga pahayag. Kayo po ang dapat mag-weigh nitong mga sinasabi nila kung para sa inyo ay katanggap-tanggap o hindi. Professor Carl, itong mga statements na ito, mga press briefing na ito, nakaka-impluensya ba ito sa kaisipan ng ating mga kababayan o talagang nagmamasid sila, sumusubaybay mismo sa mga ebidensyang na ilalahad sa trial? Siguro po depende sa manonood. May mga manonood po naman talaga na nakasubaybay pa hanggang ngayon na araw-araw nakikinig at nakikibalita tungkol sa paglilitis. Pero karamihan po siguro, lalo na sa Facebook at sa Twitter, yung mga nakikibasa na lang sa kapwa nila post or comment ng ibang tao. So sa tingin ko po, nakakatulong ito para sa mas malinawan yung mga katanungan ng media at na-explain kung ano yung nangyayari sa loob. Pero sa pangkalahatan, nakukuha ito ng taong bayan through the news reports. Nako, Mark, alam natin kung gaano kahalaga para sa magkabilang panig yung mga press briefings, no? Dahil mahalaga rin sa kanila kung ano yung iniisip ng taong bayan na kaya nga naguunahan sila dito sa press briefing room, no? Mabalik tayo dito pa rin sa issue ng mga entry sa SALN dito sa Basa Guedote Enterprises. Attorney JJ, pakipaliwanag po sa atin para po dun sa mga hindi nasubaybayan itong naging testimonya ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Ano nga po yung kanya mga sinabi, mga mahalagang sinabi? Ito ay tungkol dun sa property sa corner ng Bustillos and Legarda Street. Malapit po ito sa San Beda College sa Menjola, no? Malaki-laki po itong property ito dahil may palengke sa harap at sa bandang loob nga daw yung malaking property ng Basa Guedote. Ang tinestify ni Mayor Atienza ay tungkol nga doon sa nangyaring bilihan dahil pagka sinabi ng gobyerno na kakailanganin ng lupa mo, kailangang bilhin ito sa ayaw at sa gusto mo dahil kailangan ito for public service. Now, sinabi nga ni Mayor Atienza, sinulatan nila ang Basa Guedote Enterprises na i-expropriate ang lupang ito. Ngunit matagal daw bago sumagot ang Basa Guedote. Nung finally, sinabi nila na dadalhin na lamang sa korte para ma-determine yung presyo. Isang pagliliwanag lang po, pag kayo po idinimanda ng expropriation ng local government, hindi po ibig sabihin